Mahalaga po sa ating mga alaga ang sisikal sapagkat may sangkap di-calcium phosphate at may sangkap rin ng ibang importanteng mineral at iba't ibang bitamina. Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Share ko lang po pala yung tamang paraan ng pagbibigay natin ng sisikal sa ating mga alagang hayop. Bago po ang lahat, siyempre papasok muna tayo. At nilagyan ko po pala ng ganito yung pintuan ng manok kasi pag lagi pong nakasara, kulang po yung napasok na hangin. So ang ginawa ko po, binuksan ko lang para pumapasok yung hangin para hindi sila initan. Kaso pumapasok po yung mga manok na bitaw dito, yung mga pre-range naming manok. Kaya nilagyan ko po ng ganito, ng net. Titingnan po muna natin kung may nag-itlog. Ayan, kung ilan yung nag-itlog. Ayan po ang itlog niya. Oh, madami. Mamaya po, titimbangin natin yan kung siya po ay papasok na sa small. Bagong itlog pa lang po ito. Ang tawag po sa ganitong itlog ay piwi pa lang, piwi. Yung pong medyo maliliit pa kumpara po dun sa mga binibenta sa palengke. Maliit po ito sa small. So mga ilang araw pa po magiging small na to. Yan po yung size niya. Malaki-laki po ng konti sa itlog ng manok na native. Nakakatuwa pag ganitong may na itlog na. Sana mag-itlog na ito lahat. Ngayon po ay gagawin na natin kung paano magbigay ng sisikal sa kanila. Ano nga po ang sisikal? Ang sisikal po ay special na formula na may sangkap di-calcium phosphate at may sangkap rin po itong iba't ibang mineral at bitamina. At ito po ay tumutulong sa mabuting pagsipsip ng calcium at phosphorus sa katawan ng hayop. At dahil po dito, ang sisikal ay malaking tulong sa paglaki ng mga buto ng hayop at sa kanilang pagbigat. Ang ganito po kasing RTL nagkakaroon po ng case na pagkalumpo gawa ng pag-produce po ng kanilang itlog, lumalaki po yung katawan at sila po ay tumataba dahil po bastante po ang kanilang bahog. Minsan po ay sa sobrang bigat ng kanilang katawan, di na po kaya ng kanilang paa, kaya kadapa na lang at hindi na po makatayo, so hindi na po makakain at yun po nagiging dahilan ng kanilang pagkakasakit at pagkamatay. Sa ganito pong poultry, ang tama pong pagbigay natin sa kanila ng sisikal ay sa bawat 3 kilong feeds po ay 2 tiis po na sisikal. At ito po ay imimix mo ng maayos saka mo po ibigay sa manok. Ang iba po ay ginagawa po nito, nilalagay po nila sa tubig yung sisikal. Kaya lang po natuklasan ko po sa pag-alaga ko po ng ganito. Pag nilagay mo po siya sa tubig ay di po nainom ng maayos yung manok kasi siguro po may lasa po silang ibang hindi nila gusto. Kung ayaw mo naman pong mag-mix ng sisikal sa bahog, pwede naman po na paglagay mo po ng ganitong bahog, ayan na nailagay mo na sa kanilang patukaan, pwede mo rin po na ilagay yung powder na sisikal dyan. Kaya lang po, pag nagtutuka po yung ganitong manok, yung sisikal po ay lumulubog or umiilalim po sa patukaan, hindi na po nila nakakain yun. Ang ganito po kasing manok, hindi na kumakain po ng pinong bahog or yung napulbos na. Yung pagkain po ng manok, minsan po napapasobra yung sisikal kasi nga po hindi natin matyansa kung gaano kadami or kaunti yung pagkain nila ng sisikal kasi pag nilagay lang po sa ganitong patukaan. Ito pong sisikal ay maganda po sa ganitong manok, kaya lang po siyempre lahat po ng sobra ay masama. Para sigurado, i-mix na lang po natin sa ating patuka. Karamihan po sa ating popular na mga feed supplement ay walang sangkap na calcium. At kung mayroon man ay ang sangkap na calcium carbonate o limestone. Ang limestone po ay non-bioavailable na calcium. Ang kailangan po ng ating mga alaga ay yung calcium na bioavailable at nandito na po yon sa ginagamit nating sisikal. Kung halimbawa naman po na hindi ka po nakapagamit ng ganitong sisikal at nagkaroon po ng pagkalumpo yung mga ilan sa mga manok mo, ang ibibigay mo po sa kanyang calcium yung binibili po na nasa bottle na binibigay po sa mga pangsabong na manok. Yun po ang ipapainom mo po sa kanya, kaya lang po medyo matatagalan po siya makarecover kasi hindi po siya makakain
Di rin po makainom ng tubig kasi hindi nga po siya makatayo. So hihinto po siya sa pangingitlog. At kung maka-recover man ay medyo po matagal. So para po maagapan natin, gumamit na po tayo nito para safe po ang ating mga alaga. Yan po lahat yung nakuha nating itlog. Ngayon po ay magtitimbang na po tayo. Titingnan natin kung anong size. Ayan, nakauna siya. Share ko lang po pala. Grams po ito. Yung mababa po sa 40, below 40 ay reject po siya. Yung 40 po to 49, yan po yung tinatawag na piwi. Yung 50 to 54, small po siya. Yung 55 to 59, yun po yung medium. Yung 60 to 64, large po siya. At yung 65 to 69, extra large po. Yung 70 and above, jumbo po. Yun na po yung jumbo. Pero nagkakaroon po naman yung manok pag matagal nang nag-iitlog. Pag mga 1 year na, yung mga ganon. So ito naman po ay wala pa pong 1 linggo. Kaya ito lang po yung naibigay nilang itlog. Ngayon po ay titingnan natin kung ilan po ba yung reject dito at ilan yung hindi reject. Nahin natin to kung ilan. Ayan, 48. So pasok po siya sa piwi kasi po yung piwi ay 40 to 49. So ito po talaga yung piwi pala. Piwi 45, pasok pa din sa piwi. 47, 46, 45. So piwi pa po talaga sila lahat. 44. Ayan, 45. So piwi pa po talaga, hindi pa tayo pwedeng mag ng medium ay small. Hindi pa po tayo pwedeng mag separate ng ito. Malapit na siya. Ay 47 pala, kala ko 48 na. Ayan, 47. Asan ba dito yung malaki-laki? Ito ata. Yan po, ano pa po ito lahat? Hindi na natin timbangin lahat. 48 po yung pinakamalaki. Ito po yung pinakamaliit, oh. May kulay pa siya. Siguro hirap yung manok na nag-itlog nito. Ito po yung pinakamaliit. Sakto pa rin po siyang piwi kasi 40. Ayan, oh. So lahat po ay piwi. Di pa pala ako makakapag-order nitong itlog kasi may naghihintay na po nito. Kulang na lang po siya ng 8 piraso, isang tray na. May naghihintay na po niyan. Siguro po bukas kukunin na. So yan lamang po. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan ka po sa aking video. Huwag mo po sanang kalimutang mag-like at mag-share para po may makatulong din po tayo sa iba. So yan lamang po. Maraming salamat pong muli. God bless you po.